Naku po, eto na naman mga kababayan. Totoo nga yung sinasabi ni Panilo na sa kakadaldal ni Harry Roque, nilalaglag niya nga ang kanyang sarili. So ito ho mga kababayan, may bagong pahayag na naman si Harry Roque at tila ba'y nilalaglag ho ang pangalawang pangulo dito sa kanyang pahayag kung ano ba talaga ang binabalak nila sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Alam naman natin, nakita naman natin simulat sa poll, talagang gusto nilang mag-resign si PBBM, binantaan na nga. May sinasabi, araw na lang nalalabi, ni BBM, di ba? So, yung sinabi nila yan, di ba? Mga DDS, lalo na yung mga vlogger nila. Lalo na si Harry Roque. Hindi na daw magtatagal si BBM sa Malacanang. Hanggang ngayon, presidente pa rin ang ating Pangulo. So, ngayon dito, sa ating pag-uusapan, ito po ang naging pahayag ni Harry Roque, mga kababayan. Pakinggan natin. Na di umano, samantalang si Presidente Duterte daw ay busy-busy sa pagtatrabaho, si Presidente Duterte daw, busy-busy sa pagtatrabaho. Presidente ba si Duterte? Iba nga si PBBM ang presidente, mga kababayan. Paano naging presidente si Duterte dito? Tapos na siya. Tuloy. Si BP Sara daw ay, ayan, biyahe ng biyahe. Si BP Sara daw, biyahe ng biyahe. Totoo naman eh. Ano kami, bulag? Diba? Ngayon, Netherlands. So, nakaraan, Australia, Netherlands. Ngayon, 23 ang ano niya, babalik na naman ng Korea. Anong tawag yun doon? Special trip, gano'n. Tuloy natin yung sinasabi niya. Well, unang-una, ano bang hinahanap yung trabaho kay BP Sara? Ang VP. So ano daw hinahanap natin na trabaho kay BP Sara Duterte? Nagtrabaho siya. Kung anong sinumpaan niyang tungkulin para sa taong bayan. No? Magtrabaho siya para sa ikaunlad ng bayan. Diba? Hindi na panay batikos na batikos sa gobyerno. Diba? Tama ba yun na San Juanico batikosin? Yung bigas na 20 pesos batikosin? Diba? Siniraan pa. Pagkaing hayop, pagkaing baboy. Tama ba yun? Diba? Yun lang, napakasimple lang. Suportahan ang ginagawa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Kasi yan naman ay para sa mga Pilipino, hindi naman para sa kanila. Hindi para sa inyong mga politiko. Diba? Pero bakit hindi nyo kayang suportahan? Dahil naiingit kayo. Dahil sa panahon ni PBBM, nagagawa niya, napapababa niya ang presyo ng mga bilihin, gano'n. Ano na natin sasabi ni Harry Roque? VP po, ang Vice President, ayon sa saligang batas natin, ang siyang nakatalaga na susunod na presidente kung kahit anong dahilan ay mawala ang presidente. Di ba? Sabihin ng mga kababayan, alam na, lahat ng ginagawa nila ay para patansakin ang Pangulo. Di ba? Totoo naman talaga. Pag mawala ang presidente, ang vice presidente. Pero pag nawala ang ang vice president, hindi ho bababa ang Pangulo. Diba, pinapalabas nila, pinupolitika sila, sinisira si BP Sara Duterte, sinasabi nila, pero wala tayong naririnig ng mga masasamang salita galing sa Pangulo, hindi sila lang ang nagbibitaw ng mga ganyan, mga salita. So, hindi ho ang Pangulo, ang gumagawa ng mga paninira, kundi sila. Kaya, sa mga kababayan natin, isip-isip po, isipin natin ng pag-isipan po natin na maigi, bakit nila ito ginagawa. Kasi, mga kababayan, galing na ho mismo sa bunganga ni Harry Roque. Kapag nawala ang presidente, si Vice President Sara Duterte ang uupo bilang presidente. So, narinig niyo naman kung paano siraan ni Harry Roque ang Pangulo. Kung ano-anong binitawan niya mga salita. Na hanggang ngayon, walang napatunayan. Diba? Lahat ng mga akusasyon nila sa ating Pangulo, lahat ng pagbabanta nila sa ating Pangulo, hanggang ngayon, presidente pa rin si BBM. Ibig sabihin, hindi sila sinang-ayunan ng kanilang kagustuhan. Dahil mismo ang sa taas na ang may gusto niyan, na iupo ang Marcos ulit na mamuno dito sa bansang Pilipinas.
Kahit anong paninira nila, kahit anong gawa-gawa nila ng kwento, walang nangyari. Diba? O ngayon, galing mismo sa bibig ni Harry Roque kapag nawala ho ang presidente. Diba? O, kita nyo naman kung paano nila banata ng Pangulo kahit walang ginagawa sa kanila. Sinasabi niya nga, mag-resign na ng panandalian para maibigay na kay VP Sara Duterte ang posisyon. Diba? So si BBM ngayon ang binabaliktad. Si BBM daw umano ngayon ang namumulitika. Wow, tindi, ano? O, tuloy natin. Kapag na talagang kalihim ang Vice President, natural, meron siyang trabaho. Yung trabaho ng line agency na kanyang pamumunuan, gaya ng DepEd, nung si VP Sara ay kalihim din ng DepEd, no? So, yun na nga eh. Diba? DepEd na nga binigay sa kanya, hindi niya pa nagampanan ng kanyang trabaho. Diba? O paano pa kung buong Pilipinas? Kung buong Pilipinas pa ang kanyang hahawakan, paano na lang? Diba? O, ito pa. Si VP Leni Robredo. O, nagtrabaho din naman yun bilang Vice President. Wala ba nga confidential fund yun? Diba? Pinakita niya sa sambayan ng Pilipino na nagtatrabaho siya bilang Vice President. Diba? Walang hinihinging confidential. Diba? So, mga kababayan, kung kaya ni VP Leni Robredo, ba't hindi kaya ni VP Sara Duterte? Diba? Noon nga, si VP Leni Robredo, ginigipit pa ni dating Pangulong Duterte yan. Diba? Kung ano-ano ang binabato kay VP Leni Robredo eh. Pero hindi rin nagtagumpay. Diba? O, tuloy natin. Pero ano naman natin, hindi tumagal ang alyansa ng Marcos at Robredo at hindi naman po pwedeng manatili ka sa gabinete na... So, sabi niya dito, stress na talaga. Hindi daw nagtagal ang Marcos Robredo, alyansa ng Marcos Robredo. Ito, pakinggan nyo. Kasi sabi niya. Hindi tumagal ang alyansa ng Marcos at Robredo. Hindi daw nagtagal ang Marcos at Robredo. Mga kababayan, naging alyansa ba ang Marcos Robredo? Si BBM at saka si Leni? Di ba si VP Sara Duterte ang naging kaalyansa ng ating Pangulo? So, ibig sabihin, stress na ho ito si Harry Roque, mga kababayan. Kaya ngayon, tingnan nyo, paiba-iba ng statement. Ano na naman itong pinagsasabi niya? Nung si VP Sara ay kalihim din ng DepEd, no? Pero ano naman natin, hindi tumagal ang alyansa ng Marcos at Robredo at hindi naman Marcos at Robredo daw, mga kababayan, hindi ba nga magkalaban no si VP Leni at si PBBM? Itong nakaraang halalan. Naku, mga kababayan, iba na ho itong naramdaman ni Harry Roque. Matinding stress na ito. Tuloy. At hindi naman po pwedeng manatili ka sa gabinete na hindi ka sumusuporta sa presidente. Yun ang pagkakamali ni VP Leni. Kasi VP Leni? Si VP Leni? Gabinete na hindi ka sumusuporta sa presidente. Yun ang pagkakamali ni VP Leni. Kasi binigyan siya at tinanggap niya ang isang posisyon bilang isang miyembro ng gabinete, bilang housing czar, pero ayaw pala niya na makiisa kay Presidente Duterte. Iba-iba, di ko maintindihan kung ano yung pinagmulan. Alyansa ni BBM at ni VP Leni. Tapos naman, ang kabine, ano naman to? Ito, sabi niya. Pero ano naman natin, hindi tumagal ang alyansa ng Marcos at Robredo at hindi naman po pwedeng manatili ka sa gabinete na hindi ka sumusuporta sa presidente. Yun ang ano ba talaga to? Tuloy natin. Yun ang pagkakamali ni VP Leni. Kasi binigyan siya at tinanggap niya ang isang posisyon bilang isang miyembro ng gabinete, bilang housing czar, pero ayaw pala niya na makiisa kay Presidente Duterte. Ayaw pala talaga. Siyempre, ayaw ni VP Leni Robredo na kasi siyempre, alam mo naman si VP Leni Robredo, talagang hindi yan siya pabor sa mga patayan, no? Hindi talaga papabor dyan si VP Leni Robredo. Diba? Ayaw niya yan. Ang gusto niya lang, ulihin, panagutin sa batas sa mga nagkasala. So yung pagpatay, hindi ko gusto ni VP Leni Robredo, kaya ayaw talaga makipag-alyansa kay Duterte.
Parang ang labo ng mga ni Rocky ngayon, mga kababayan, no? Parang hindi parang stress na si Harry Roque, hindi yan alam kung anong pinagsasabi niya, no, mga kababayan. Kasi, biruin nyo, naging alyansa ba si PBBM at saka si BP Leni Robredo? Di ba, magkalaban sila? Di ba? Naging alyansa ba sila dati? Si BP Leni at saka si PBBM nung tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo? Di ba nga yung kalyansa ni BBM ay si Miriam Defensor. Vice President naman si PBBM. Si BP Leni naman ay ang niya si Maruhas. O si Duterte naman si Cayetano. Okay, ano po masasabi niyo doon? Mukhang stress na ako si Harry, no? Kaya. Yun. So maraming salamat to. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you.